So hindi lang po yung Mindoro, hindi lang po yung Bulacan at saan-saan pa sa ating bansa, Metro Manila ang nakakaranas ng flood control anomaly mga kabaitaan. Alam niyo po ba sa probinsya ho, diyan sa Negros Island region, kung makikita niyo po itong si Honorable Renato Gustilo, mayor po yan ng San Carlos City mga kabaitaan, Negros Occidental ng 1st District. At yung kanilang congressman ngayon ay bago na, bumalik na si ang asawa ni Asunta de Rossi, itong si Jules Ledesma IV mga kabaitaan. May pasabog siya dito dyan, sana mapansin to sa mga kinauukulan kasi nga itong mayor na ito ng San Carlos City na si Renato Gustilo ay napakabait na mayor ho ito mga kabaitaan at wala ho itong bahid na anomalya o di kaya yung bahid ng pagnanakaw, korupsyon at lagi ho ito nakakatanggap ho ng award ho ng yung kanilang lungsod. So lumalabas ho dito, ayon pa sa isang local news mga kabaitaan, mula ho ito sa brigada na kasi Bisaya yung sa mga Bisaya nakakaintindi. Mamaya tatagalogin na lang ho natin to, no. Sabi niya ni Mayor Gustilo dito, sabi niya nakugang si San Carlos City Mayor Renato Gustilo sa matud pa flood control projects nga nagkantidad og 140 million pesos apan mismong siya wala matud pa nahisay dinhi. So ibig sabihin nito, parang nagulantang ho itong si Mayor nung kanyang nasaksiyan at nadiskubrihan dyan sa kanilang lugar sa San Carlos City na meron palang 140 million pesos budget para sa flood control project mga kabalitaan. Kung hindi ito lumabas o sumabog o pumutok itong isyong flood control anomalies mga kabalitaan, hindi niya ito malalaman na meron pala. Kaya chinecheck niya kung yung flood control projects ba ng DPWH ay ito ba'y nagawa ng tama. Yun, nadiskubrihan niya mga kabaitaan na meron palang 140 million pesos. So ayon pa ni Mayor Gustilo, siya ay nakatanggap di umano ng letter for confirmation mula ho sa DPWH, meaning to say daghang project why human national office na meron daw di umanong kompleto or nakumpleto na 2 flood control project sa kanyang syudad na nagkakahalaga ho ng 70 million pesos bawat isa. Subalit nung kanya pong tinignan, sinuri ho, yun pong sabi niya na nagulantang ho siya mga kabaitaan dahil nga po sa maliban sa wala o hindi ho nangyari yung flood control projects, piniki di umano yung kanyang perma. Uy, nakakatakot to mga kabalitaan. Ito ho yung pasabog ni Mayor Gustilo diyan sa San Carlos City, Negros Occidental o sakop ito ng 1st District mga kabalitaan. So nakakagulat ho itong balitang ito na kailangan dapat din maimbestigahan ito ng mga kinauukulan ho dahil siya mismo si Mayor Gustilo ang nagsasabi na wala siyang alam sa ganitong proyekto na mula ho sa Department of Public Works and Highways. So yun po mga kabaitaan, nakakagulat itong balita ni Mayor Gustilo. Ang tanong po, saan ba napadpad? Saan ba napunta itong 140 million at sino po ba ang facilitator nito? At sabi pa dito, napakalaking kaso nito dahil piniki di umano yung kanyang perma na pinapalabas ng DPWH na meron ng nagawang 2 flood control projects na nagkakahalagang 140 million pesos mga kabalitaan. Siyempre ako mayor, matatakot ako niyan mga kabaitaan, di ba? Uy, di ko nga alam to baka maimbestigahan ako dito. Nandiyan pa naman si Senador Marcoleta, matindi pa namang mag-imbestiga to. Kasi nga, litigation lawyer yan, wala kang kawala ho dyan mga kabalitaan. So inunahan ho ni Mayor Gustilo ang pasabog na ito upang siya po ay maprotektahan yung kanyang liderato bilang mayor na napakaganda ho yung kanyang performance sa loob ng, kasi patapos na yata, last term na yata ni Mayor Gustilo dyan mga kabalitaan. At wala ho tayong natatanggap mga kabaitaan ng mga impormasyon na siya po ay isang korap na mayor. Lahat po magaganda yung, meron namang mga negatibo pero hindi naman ho patungkol sa korupsyon. Ayaw din niya po itong mangyari sa kanyang syudad. Dahil nga po, lalo na yung lagi ho itong nagpaparandom drug test mga kabalitaan. Ganun ho talaga ang performance ni Mayor Gustilo. Kaso nga lang dito ho, napakalaking issue ito. Sino kayang nakakatanggap ng 140 million pesos? Yun po yung tanong natin Natunaw na yun mga kabaitaan. Kumbaga, wala na, nalusaw na yun.
Baka yung iba dito, pinambili ng inumin, yung mamahaling alak, yung iba ipinapasyal na yung mga kasamahan sa pamilya, at yung iba ay baka binigay na sa kanyang pangalawa o pangatlo, pang-apat na asawa, mga kabalitaan. Yun po ang matindi ho dyan. Nakakatakot itong balitang ito, mga kabalitaan. Ngayon ko lang napansin di ba? Akala ko nga yung problema ng flood control ay dyan lang, mga kabalitaan, kasi laging nababanggit yung Bulacan, ngayon Mindoro, mga kabalitaan. Meron pala dyan sa Negros Island region, sa 1st District mismo, na nasasakupan particularly dyan sa San Carlos City, Negros Occidental. Ayon pa niya dito, kung mababasa niyo po, mga kabalitaan, San Carlos City Mayor Renato Gustilo, nabahala at nagulantang sa dalawang flood control project na nagkakahalaga 140 million pesos matapos piniki ang kanyang perma, mga kabalitaan. Ito ang source natin, Brigada News FM San Carlos, mga kabalitaan. Hindi ito gawa-gawa ito. Hopeful tayo na yung investigasyon ni Senador Marcoleta, mapapasama ito para malaman natin sino yung mga kawatan dyan sa unang distrito ng Negros Occidental na gumagawa ng guni-guni na flood control projects at yung pagpeke sa perma ni Mayor Gustilo. Nako, isa lang ito sa malaking problema ngayon sa ating bansa, na kung saan ay unti-unti na lumalabas yung mga matagal ng sekretong ginawang gatasan ang bawat proyekto ng mga politikong kawatan sa bawat distrito ng ating bansa. Dapat ito ay mahinto na, at may tiwala tayo rito kay Senador Marcoleta na ito ay hihinto talaga ito, dahil yung sinseridad, yung pagiging tapat sa kanyang tungkulin at yung kanyang pagiging makadiyos, mga kabaitaan, yan po ang susi sa tunay na pagbabago para burahin ang mga kawatan sa ating gobyerno. Ito ang nakakasama lang itinatatag ni Mayor o ni sabihin natin Tatay Digong Duterte, yung Presidential Anti-Corrupt Commission, yung PACC, na yun po sanang susi na mawala na talaga paunti-unti itong mga kawatang politiko na nasa ating sabihin natin mga empleyadong na nasa gobyerno mga kabaitan. Lahat-lahat na mga kawatan dyan. Ang problema nga lang, dahil nga po sa masamang intensyon ni dambuhalang Batang Bonjing, ayon po ang naging problema. Pinatanggal pinakaunang Executive Order 01 ang pinirmahan ni Bongit, mga kabalitaan. Kung sabo rin itong hinampak na Bongit na ito, mga kabalitaan para burahin, para tanggalin ang Presidential Anti-Corrupt Commission na pinamumunuan ni Greco Belgica sa panahon ni Tatay Digong Duterte. Kaso wala na Wala nang mag-iimbestiga sa mga korap nating mga politiko. Kaya sila ay naglipanan ng mga kabaitaan. Pinangunahan mismo sa tatlo dyan na naghari-arian sa House of Retaliations o Reptiles. Itong si Tambaloslos, itong si Zaldico, at itong si Dalipe, mga kabaitaan, na animoy parang sa kanila yata yung pera ni Juan de la Cruz, mga kabalitaan. Ngayon, marami na siguro po, yung iba siguro parang hindi na nagre-react dito kasi nga baka mabisto sila. Mapadalhan ang summon ni Senador Marcoleta, kaya sila po, mga kabalitaan, sigurado bukas makalawa, pag sila po ay nahuli at nalaman na involved sila dito, may mangyayari laglagan dito, mga kabalitaan.